Magandang araw sa iyo. Halika, samahan mo kami sa ating pagsisiyasat na yon. Pag-uusapan natin ng isang medyo ambisyosong aklat para sa Pilipinas, The Harvest Beyond ni Chris R. Velasquez. Napansin mo ba o naisip mo ba na parang may mahigit 20,000 barangay pa raw sa atin na wala pang Bible-based na simbahan? Titingnan natin yung pananaw ng aklat dito. Sabi kasi, hindi raw ito dapat tingnan bilang krisis, kundi ano daw, isang pambihirang pagkakataon. Interesting, di ba? Oo, tama ka dyan. Yan yung pinaka-sentral na idea eh. Yung potensyal talaga para sa pagbabago sa mga komunidad na yan. Ang ano dito, yung twist, hindi siya tinitingnan na parang, ay, kulang tayo. Hindi. Para sa may akda, ito'y malawak na bukirin kumbaga na handa ng tamnan ng pag-asa at hindi lang pagpapatayo ng, alam mo na, gusali. Ang tinutukoy dito ay yung pagtatag ng mga tinatawag niyang sentro ng pag-asa na magbibigay daw ng, syempre, gabay spiritual, pero kasama na rin yung tulong sa edukasyon, kalusugan, pati kabuhayan. Parang ano pang kabuuan, holistic kumbaga. Yun yung goal, pag-angat ng buong community. Okay, sige. Himayin pa natin yan kasi binibigyang ilaga daw ng aklat yung bawat barangay, no? Bilang parang puso ng buhay Pinoy. Dito daw nahuhubog yung pagkakakilanlan natin. Pero syempre, andyan yung mga hamon. Malaki. Yung heograpiya pa lang, grabe, mahigit 7,600 na isla. Oo. At saka yung mga wika, sobrang dami, di ba? Lampas 170 daw. Plus yung mga hamon sa ekonomiya, sa lipunan, di biro. Pero ito yung maganda. May mga suggestions ba, mga estratehiya? Meron. Yan yung kapansin-pansin eh. Nagbibigay yung aklat ng mga parang konkretong hakbang. Halimbawa, yung paggamit daw ng teknolohiya. May binanggit na Philippine Church Update Database. Bale, parang sistema ito para makolekta yung data, anong barangay na ba yung may presence, ano yung kailangan nila. Para mas, alam mo yun, mas targeted at mas efektibo yung plano at kilos. May basehan. Okay. Makes sense. Tsaka nabanggit mo rin yung pagtutulungan. Paano daw yon? Kasi madalas, iba-iba yung focus ng mga grupo, giba? May kanya-kanya lang. Magandang tanong yan. Kasi binibigyang diin talaga ng aklat yung partnership, pagtutulungan. Kinikilala niya na walang iisang grupo o simbahan na kayang abutin lahat yan. Imposible kaya. Ang panawagan, parang magkaisa, mag-share ng resources, ng kaalaman, although hindi naman siya nagbibigay ng iisang formula para sa lahat. Pero yung prinsipyo, andun. Hanapin yung common ground, yung shared vision para sa komunidad. Mas importante yun kaysa sa mga pagkakaiba sa doktrina o priorities. Okay, at parang lumalabas dito na hindi lang ito trabaho ng mga pastor o leader ng simbahan. Tama ba? Tumpak, yan yung isa sa pinaka-importante sigurong mensahe ng aklat na bawat mananampalataya, kahit sino ka pa, anuman trabaho mo, may papel ka. Mahalaga. Magsasaka ka man, guro, negosyante, ordinaryong mamamayan, lahat daw pwedeng maging instrumento ng pagbabago sa sarili nilang lugar. Tinutulak niya yung konsepto na yung misyon hindi lang para sa ilan, sama-sama dapat. Importante rin siguro yung sinasabi tungkol sa pagiging culturally sensitive, no? Kasi Pilipinas ito eh. Oo, crucial yun. Grabe yung diversity natin eh. Hindi pwedeng isang style lang para sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit nga sa magkakatabing probinsya, iba na. Kailangan daw iangkop yung pamamaraan, yung lengguwahe, yung pagtuturo, dapat bagay sa konteksto ng bawat barangay, sa mga tradisyon nila, sa mga pangangailangan nila, para maging makabuluhan talaga at matanggap ng mga tao. So kung ibuod natin, parang blueprint itong aklat. Isang malawakang kilusan para sa pagbabago ng Pilipinas na nagsisimula talaga sa bawat barangay at ginagamit yung mga simbahan bilang mga sentro, mga lunsaran ng pag-asa at pag-unlad. Eksakto. Yun nga. Tsaka binibigyang diin yung ripple effect. Maganda yung term na yun eh. Kung paano yung isang buhay lang na nabago o isang maliit na grupo, pwedeng kumalat yung epekto sa buong komunidad tapos pati sa mga susunod na henerasyon pa. Karang pagtatanim siya. Hindi lang ng building kundi ng binihi ng pag-asa, ng pangmatagalang tag-unlad at kasali lahat.
may partisipasyon ng bawat isa. Kaya para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Itong material na pinag-usapan natin, nagpapakita ng isang malawak na pananaw, pinagsama yung pananampalataya, yung estratehiya, tsaka yung praktikal na aksyon para harapin yung isang malaking hamon dito sa ating bansa. At nag-iiwan nito ng tanong para sa'yo, para pagnilayan mo, kung totoo nga na ang pagbabago ng bansa ay nagsisimula sa bawat komunidad, sa bawat barangay, at bawat tao, bawat isa sa atin ay may potensyal na mag-ambag, paano mo nakikita yung sarili mo o yung grupo mo na maging bahagi ng mas malaking pagbabago? Kahit sabihin na nating sa labas ng konteksto ng relihiyon o ng aklat na ito, sa sarili mong paraan, ano yung tumatak sa isip mo mula sa ating napag-usapan ngayon hanggang sa susunod nating pagsisiyasat?